Nasa meeting talaga ako kasama ang mga tagapag-ayos ng Roma Pride. Ano nangyari? Ibig kong sabihin, nagsimula ang sitwasyon noong 2025 nang kami ay nakaranas ng 30 pag-atake sa aming float sa Rome Pride Parade 2025. Tinatawag kaming mga terorista, mamamatay tao, kahit wala naman kaming dalang pambansang watawat. Ito ay dahil lang sa pagiging Hudyo at queer namin. Paulit-ulit naming iniling sa tagapag-organisa ng Rome Pride Parade na manindigan at payagan talaga kaming makilahok sa coordinament na siyang asembleya ng lokal na LGBTQ+ na organisasyon. At nung pagpupulong nung ika-25 ng Mayo, sinabi talaga nila sa amin na hindi kami tinatanggap sa coordinament na ito. Pero hindi lang yon. Sinabi rin nila sa amin na simula ngayong taon, hindi na kami papayagang magkaroon ng track sa parada. Ang pagkakaroon ng track ay nabibigay hindi lang visibility sa komunidad, kundi pati seguridad. Dahil pagkatapos ng nangyari nung nakaraang taon, maiisip mo na imposibleng makasali kami ng ligtas kung wala, alam mo na, yung seguridad na dala ng pagkakaroon ng ganitong plataforma. At kaya nung pagpupulong, nandun ako sa meeting kasamang mga organizer. Kaya isa ako sa mga unang nakatanggap ng impormasyon. Sa totoo lang, 2 taon na ako nagtatrabaho para sa parada ng Pride sa Roma. Kaya talagang mahirap at emotional na sandali ito para sa akin. At pagkatapos, naglabas sila ng pahayag 5 minuto, 10 minuto matapos naming tapusin ang pagpupulong. At ginagamit nila ang platformang ito laban sa isang maliit na organisasyon gaya ng Cache Italia. Nakakainis ito, nakakadire. At dito sa Europa, sa 2026, hindi pa rin makakalahok ang mga Hudyo. Gusto ko sana, ayoko sabihin na sa isang pride, pero sa pangkalahatan, sa isang panlipunang konteksto, tulad ng mga ganitong event, alam mo na. Napansin mo ba nitong mga nakaraang taon ang pagbabago ng pagtrato sa inyong grupo at sa kapwa-miyembro ng komunidad, hindi lang mula sa mga organisasyong tulad ng Rome Pride, kundi pati na rin mula sa mga tao? Kung babalikan natin ang paglawak natin 3 taon na ang nakalipas, espesyal na sandali yun kung saan pinalakpakan tayo ng mga tao habang nagpaparada. Siyempre, palaging may mga maliliit na insidente ng antisemitismo pero hindi sila ganoon kalakas at delikado kumpara sa nangyari noong nakaraang taon. Alam mo, pagkatapos naming tumigil ng 1 taon dahil naramdaman namin delikado kami pagdating sa seguridad at sa pagkakahanay sa kilusan. Pagkatapos, sumali ulit kami sa aming organisasyong Europeo sa Rome Pride Parade noong nakaraang taon. At ngayong taon, alam mo, naging malinaw din ang pagbabago dahil sa mga organizer. Pero ang mga tao sa pangkalahatan, alam mo, ay nagbabago na rin ng pananaw tungkol sa aming organisasyon. Pero muli, kami ay isang organisasyon na nakatuon sa mga issue ng paglaban sa antisemitismo at diskriminasyong laban sa mga queer na nararanasan ng mga Hudyong queer na Italiano at Europeo. Minsan wala kaming koneksyon sa Israel at may mga miyembro kami hindi bumoboto doon. Hindi na namin kaya, alam mo, wala akong numero ni Netanyahu kaya hindi ko siya matawagan at sabihing tumigil na siya. Kaya ang nangyayari, ang ugali ng queer movement sa pagkalahatan ngayon ay parang kailangan natin pumili ng panig. Pero parang ganun nga yun. Ayon sa definisyon ng IRA, ito ay isang uri ng antisemitismo kapag hinihingan mo ang isang Hudyo na pumili ng panig tungkol sa mga ginagawa ng isang banyagang bansa. Kaya medyo nakakalungkot ito. Ariel, maraming salamat. Ariel Heller, Pangulo ng Keshet Europa. Salamat at sana magtagumpay ka sa hinaharap. Salamat sa pagbibigay ng plataforma kita sa amin. Talagang mahalaga na maikalat ang mensaheng ito sa buong kontinente, sa buong Israel, sa lahat ng dako. Usapin ito ng demokrasya. Maraming salamat ulit dito.